Si Sergeant Manuel Hernandez ay isa sa mga pinakamagaling na sundalo sa kanilang detachment. Lumaki siya sa probinsya ng Batangas, kung saan natutunan niyang mag-survive sa bundok at gubat. Ngunit kahit gaano pa man siya kahanda, hindi niya inakalang ang simpleng patrol sa kagubatan ay magdadala sa kanya sa isang hindi malilimutang karanasan. Habang naglalakad si Sergeant Hernandez kasama si Private Ramos, napansin niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Tahimik ang kapaligiran na para bang nag-aabang ng isang pangyayari. Nagkaroon ng kaibang pakiramdam si Sergeant Hernandez sa kanyang paligid. Nang napansin ni Private Ramos ang mga paggalaw sa halaman sa bandang hilaga, ay agad niya itong ipinagbigay alam kay Sergeant Hernandez. Agara namang ipinag-utos ni Sergeant Hernandez ang maingat na pagsuri sa lugar na iyon. Habang papalapit sila sa hilaga, biglang bumigat ang pakiramdam ni Hernandez. Parang may humihila sa kanya papalayo kay Ramos. Bago pa man niya mapagtanto ang mga nangyayari, napatid siya at bumagsak sa lupa. Pagtingin niya sa paligid ay wala na si Ramos. Ang kanyang paligid ay tila nag-iba. Parang may ibang dimensyon na nagbukas. Nang bumangon si Hernandez, napansin niyang parang nag-iba ang paligid. Hindi na ito ang pamilyar na gubat. May kakaibang hangin na tila sumisingaw mula sa lupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sinusubukan hanapin si Ramos. Habang naglalakad, napansin niyang may isang kakaibang ilaw sa pagitan ng mga puno. Ang mga katanungan ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang portal na tila kumikislap at nag-aanyaya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi pumasok sa portal. Dala ng kanyang kuryosidad at pag-asa na makabalik kay Ramos. Sa pagdaan niya sa portal, napadpad si Hernandez sa pusod ng gubat. Ang parte ng gubat na iyon ay tila nakatago mula sa mata ng mundo. Ang mga punong kahoy ay naglalakihan at ang dilim ng paligid ay gumagapos sa kanyang bawat galaw. Tahimik siyang nagmasid, sinusuri ang paligid. Napansin ni Hernandez ang mga kakaibang nilalang na umiikot sa gubat. May kakaibang ingay at amoy na nagmumula sa bawat sulok. Ang mga nilalang ay may mapulang mata at mahabang kuko. Tila abala sa kung anuman ang kanilang ginagawa. Nang lumapit siya sa isang punong kahoy, sumilip siya sa damo at nagulat sa kanyang nakita. Ang mga nilalang ay mga aswang, mga halimaw na kumakain ng tao. Habang nagmamasid si Hernandez, nakita niya ang isang batang bihag na nakaupo sa isang puno. Ang bata ay tila takot na takot at umiiyak. Ang puso ni Hernandez ay tumibok ng mabilis. Alam niyang kailangan niyang iligtas ang bata bago pa ito tuluyang maging biktima ng aswang. Tahimik at maingat na naghanap ng paraan si Hernandez upang makalapit sa bata nang hindi napapansin ng mga aswang. Dumaan siya sa makapal na mga damo at ang kanyang bawat hakbang ay maingat niyang itinatapak sa lupa upang hindi makagawa ng ingay. Nagulat ang bata pagkakita kay Hernandez, ngunit sinabihan niya ito na huwag maingay upang hindi sila mapansin ng mga halimaw na nakabantay sa paligid. Pinakalma ni Hernandez ang bata at tinuruan nito kung ano ang dapat niyang gawin. Balot na balot ng takot ang bata, ngunit sumunod pa rin ito sa mga utos ni Hernandez. Nang makapasok na sila sa damuhan,
Agad na hinawakan ni Hernandez ang kamay ng bata at dahan-dahan silang tumakbo. Ngunit bago pa man sila makalayo, narinig nila ang isang malakas na sigaw na nagmumula sa isang aswang. Napansin na nito na nawawala ang kanilang bihag. Nagmamadali silang tumakbo palayo, hinahabol ng 3 aswang. Tumakbo sila sa makapal na kagubatan. Sinusubukang hanapin ang portal na nagdala kay Hernandez sa lugar na iyon. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang papalapit na mga aswang. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Hernandez. Habang nagtatakbuhan, itinutok ni Hernandez ang kanyang baril at pinaputukan ang mga aswang na humahabol sa kanila. Isang aswang ang tinamaan sa dibdib at bumagsak, ngunit 2 pa ang humahabol. Iniutos ni Hernandez sa bata na bilisan ang pagtakbo nito habang patuloy siyang nagpapaputok ng baril. Ang bawat putok ng baril ay nagpapanginig sa kagubatan, ngunit hindi nagpapapigil ang mga aswang. Isang aswang ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Ngunit mabilis na naitapat ni Hernandez ang kanyang baril at pinaputukan nito sa ulo. Tumilapon ang aswang, ngunit hindi pa rin natapos ang kanilang laban. Sa patuloy na pagtakbo at pagpupursigi, ay abot tanaw na nila ang portal. Ngunit bago pa man sila makalapit sa portal, isang malaking aswang ang humarang sa kanilang daan. Halos 2 metro ang taas nito. May mahahabang kuko at mapula ang mga mata. Sinindak at pinagbantaan ng malaking aswang si Hernandez habang pinapakita nito ang kanyang galit. Walang takot na hinarap ni Hernandez ang aswang. Binunot niya ang kanyang natitirang granada at hinagis ito sa paanan ng aswang. Isang malakas na pagsabog ang narinig at tumilapon ang malaking aswang kasama ang huling aswang na humahabol sa kanila. Nang magbukas muli ang kanilang landas, hinila ni Hernandez ang bata at mabilis na tumakbo patungo sa portal. Tumalon sila sa portal at naramdaman ang pag-ikot ng kanilang paligid. Pagkatapos ng isang nakakapanlumong paglalakbay, natagpuan ni Hernandez at ng bata ang kanilang sarili sa pamilyar na gubat. Tuwang-tuwa sila pareho dahil sa napagtagumpayan nilang pagsubok sa buhay. Agad silang bumangon at naglakad, tinahak ang magubat na daan. Habang naglalakad, masaya silang nagkukwentuhan ni Sergeant Hernandez nang makasalubong nila si Private Ramos na alalang-alala dahil sa pagkawala ni Sergeant Hernandez. Agad naman itong pinakalma ni Sergeant Hernandez at sinabing okay na ang lahat. Mula noon, si Sergeant Manuel Hernandez ay naging kilala bilang isang bayani hindi lamang sa kanyang detachment, kundi pati na rin sa komunidad. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na ang tunay na katapangan ay hindi lamang nasusukat sa pagkikipaglaban, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga nangangailangan kahit pa sa pinakamadilim na sulok ng kagubatan.